siya eh, oh. Inaayos na yung kanyang setup habang siya ay nagdidilig. Bihira kasi ako bumaba talaga dito sa basement, kaya siya nagdidilig siya. Ayan. Hindi ko mo cactus, hindi na dinidiligan yan. I know. Kaya ka nandyan eh. Para magdilig. Ikaw naman masipag talaga dyan eh. Kung nasa labas yan, ano? At bubuhusan mo lang, madali. Yan. Tapos na rin eh. Ito, dirtirt na. Oh, kadidilig ko na yun. Binuhusan ko ng 2 tabo na. Ito, hitik na hitik. Nasa maliit na paso yan. Hindi kaya yata makukuha yun eh. Patong-patong na eh. Pag nilagay mo sa ano yan, magbubukahan ng pangit ang forma. Bubuka. Siyempre, bubuka nga yung bulaklak eh. Yan. Ito, ganda ng pwesto nila eh. Ito yung mga galing ng ano eh. Ng Thailand? Singapore. Thailand? Ay, Singapore ba yun? Yung tiga Vancouver. Ah. Yan. Lumaki na eh, no? Nagustuhan nila eh. Kahit yung trongkata doon sa may taas, natuyo yan, di ba? Ngayon, nagkaroon ng ano eh. Tumaba eh, nagkalaman eh. Tsaka yung galing sa Pinas. Ganda na ng kulay. Galing sa Pinas yan. Eh, yung isa na tuyo eh. Natuyo ng gusto. Ilagay ko muna sa tubig. Mga litops. Litops. Dry na yan, dira. Diligan ko nga konti. Hindi pwedeng diligan kasi nag-split sila eh. Ito mga baby. Baby na matagal na. Hanggang ngayon hindi na lumaki. Baby yan. Parang ikaw hindi na lumaki. Utot mo ha. Kawalang kaya mo talaga eh. Tawa ka sa kalokohan mo eh. Baby yan. Hindi na lumaki. Yan, napakarami namin kalat dito. Kaya sa summer, yan ang aming pag-uubusan ng oras. Ligpitin, tanggalin yung mga dapat tanggalin. Yan. Atcha. Muni-muni. Muni-muni. Hindi masyadong malamig dito eh. Hindi mo na kinuha yun. Hindi mo na yung... Hindi pa hinog. Hindi pa hinog. Mag-iisang taon na yan. Pagbukas niya, nalaman na yan. Kahit ito, andyan na yung tagal na. Hindi na tinanggal sana eh. Hindi, sobrang laki nung ano eh, nung ano niya eh. Ito, mga anak na lang to eh. Yung mga anak-anak na lang yan. Post. Mga anak-anak, ayan, mga anak-anak. Dami. Daming maliliit na bristle nose. Yun sa pader. Ay, sa pader sa... Sa likod ah. Liliit. Dami yan. Pag pinapakain, nuhalas. Patay ka pa, naglaki yan. Nalalaki pa naman yan. Hindi naman malaki, ganun lang. O, ayan o, ganun kalaki yan. Yung ganyan. Hindi na pala kita. Nagana. Ay, mas maliit pa o. Nakadalawang batch na, ganun. Yung 2, 3 na yata yan. May mas malalaki pa dyan eh. Eto, sama-sama sila sa sulok yung iba. Nagre-reflect yung ilaw eh. Pati ang aquarium babawasan, magtitira ng isa. Kung magagawa, pero malamang sa hindi. Kasi nakakaawa naman silang ibenta. Yan. Makakalbo ka talaga eh. Ha? Makakalbo ka. Minsan yung problema Ewan ko nga ba eh. Ayan. Umakyat muna kami dito sa taas. Yan. Actually, kaya siya biglang nagdilig sa baba. Gabing-gabi na. Nababad trip kasi siya. Which is nakaka-bad trip naman talaga. Kasi yung isang credit card niya, na-hack. Doon yung mga bills na maliliit lang. Kagaya na sa printer na. Hindi, sa printer lang yun. Yung ink na dumarting. Yun lang ang bills doon. Yeah nga eh. $5 lang yun eh. Hindi na nga namin ni-renew. So, hindi na palitan yung address noon. Nung lumipat kami. Kasi nga wala namang plano ng gamitin. Ang pagkakamali, hindi rin namin na i-close kaagad. Dapat close na lang namin kasi hindi naman gagamitin. So, siguro nag-send sila ng panibago or talaga nag-send yun ano? Nag-send yun. Kasi wala naman sila. Kasi expired na pala yung credit card na yun nung ano pa.
August last year, 2023. So, usually, bago ma-expire, nagpapadala sila. Eh, ang address pa nung credit card yung address pa sa apartment. Siguro, tinry yung nakatira ngayon doon. Sa same address namin, binuksan siguro, tinesting kung ma-activate yung card. Na-activate siguro. Buti na lang talaga, yung pinakamaliit na yun, na credit limit. 300 lang ang credit limit nun. Kaso, nasagad naman. Kaso, sinagad. Just imagine kung ang nakuha niya is yung mas malaki. Nakakabwisit lang. Kasi kahit sabihin mo bang 300 yun, pinaghirapan yun eh. Pinagtatrabahoan eh. Kaya right away, pinatawagan ko kaagad. Naayos na, inaano namin, kaso iimbestigahan pa raw, ganyan. So, hindi pa malalaman, next week pa malalaman kung kailangan namin bayaran yon or hindi na nila pababayaran. Kaya malamang yun, bayaran. Kasi iimbestigahan daw. Kasi 2 card yon, isa sa kanya, tapos binigyan niya ako ng extension. Which is yun, hindi ko naman, never kong ginamit, hindi ko rin siya inactivate ever since. Kasi nga may mga credit card din naman ako. Pero yung sa akin kasi, mostly sa akin yung mga bills. Ginagawa ko doon kasi may kami, yung para automatic nang binabayaran yung mga bills, doon nakakonect sa credit card ko. Kaya sa akin, nababantayan ko. Ayun nga, although kasi hindi naman niya ginagamit. Yun. Oh, yung Amazon lang yung gamit na gamit doon. Meron siyang ibang credit card ng Amazon, yun lang yung ginagamit na lagi namin na monitor. Kasi yun. Nagulat ko, sabi ko kay Jonas, sabi ko, pakicheck mo nga sa online yung habang nagluluto ako ngayon sa online na yung credit card. Gulat ako. Si Jonas kasi ang tiga-bayad nun, tsaka tiga-check. Siya tiga-check. Ako nagbabayad. Oo nga, ibig sabihin, kung ano yung babayaran. Mga payment, Pero sa kanya ako pinapacheck lagi. Nung chinek niya, hindi naman niya alam. Nag-send na sa mami ito. Sabi ko, paano nangyari? Sabi ko, last month, sumobra pa nga ako ng bayad kasi sa lang naman sa mga ink, $4 lang yun. Nabayaran ko na sobra. So, may negative 20 pa. Sabi ko, paano nagkaroon ng pinabuksan ko kagad yung iniwan ko yung ginagawa ko. Pinabuksan ko yung bill. Yung statement. Merong ginamit sa taxi. 3 beses. 3 beses. Isa sa liquor store. Isa sa liquor store. Nag-withdraw pa. Tapos nag-withdraw pa ng 100 yun yung nakakapagtaka paano siya nakapag-withdraw kung wala siya ng physical na card. Kaya ang iniisip namin, possible na dumating yung bago niyang card sa dati naming address. Tapos siguro tinesting na i-activate. Kasi ngayon online na lang pag nag-activate ka, hihingin lang sa'yo yung detail ng card. Tapos i-activate na nila. Kaya nga sabi namin after niya na maklarify next week kung pababayaran sa amin or i-void na nila, ika-cancel na lang namin. Titira ko na lang yung yung mga talaga. Importante. Yun ang mahirap kasi kami hanggat maaari hindi kami gumagamit ng credit card. Pag bumibili kami lahat. Yun na nga debit namin. Yun nakakainis hindi na nga namin ginagamit. Debit na lang kami lagi. Yung credit hindi namin ginagamit kasi nga minsan nakakalimutan na di ba? Baka tumaas yung interest or what. Tsaka hindi talaga kami pala gamit ng credit card. Ang usual lang kasi gaya kapag umuwi kami ng Pinas, yung ticket. Kasi kailangan credit card talaga pambayad. Pangalawa na yan. Yung una, yung sa debit card naman. Sa debit card naman kasi namin. Kasi nag-withdraw kami sa Stampede. Sa Stampede ground. Dami pa naman nakapila doon. Lahat yun, Oo. Lahat ng mga nakapila doon kasi mostly siguro nilagyan nila ng para ma-hack. Tapos nag-check ako ng account namin. Sabi ko ba't bawas ng 500? Right away, tinawagan ko kaagad yung joint account kami. So sabi ka, sure ka ba na hindi ginamit ng asawa mo? Sabi ko, no. Sabi ko, wala naman kami akong pinagkakagasto ng iba. Tapos, check. Sabi niya, sige, sabi niya, ganito. Nag-report pa akong Pumunta pa ako sa mismong bank, bukod pa yung tawag. Wala rin sila nagawa. Wala din, pinabayaran din kasi... Hindi pinabayaran, sa atin na pera yun Wala, hindi rin na-refund. Pero hindi nila naibalik. Sabi ko, minsan parang hirap na sa bangko, mas mainam pa atang itago muna lang Kaso nga, gano'n naman talaga as much as possible dito ngayon sa Canada cashless na Oo. Tinatanggal na nila yung cash more on credit tsaka debit card na lang.
Bihira nga yung cash. Kaya naiinis ako, naisip yung mga ganung bagay, kagaya ng mga problema na ganun sa pera, wala ka nang ano eh. Kumbaga, pinaghihirapan mo lahat ng bawat sentimo dolyar na pinagtatrabahuan mo mabuti. Sumasakit na yung katawan mo eh, kakatrabaho. Tapos, may mga tao pang ganun na gagawa ng kalokohan. Mga ganun, hindi na nila inalintana na lahat naman tayo nahihirapan sa buhay ngayon. Bakit kailangan mo dahil nga inflation. Pero syempre, isipin mo naman yung hindi, buti nga sana kung binambili nyo ng mga pagkain eh. Puro hindi, alak eh. Tapos nagano pa, kumain pa sa Chinese restaurant. Sabi nung kausap doon sa line. Oh, at ito, sure ka hindi mo nagamit. Sabi na, may sasakyan, ba't kami magkakab? Magkakab. Tsaka siya, hindi siya nag-Uber, sa, siya talaga, sa, pangalan nito? Taxi talaga. Para medyo malinis. Ayun na. Pero magagawa, yun na. So, waiting na lang kami hanggang next week. Nakaka-visit lang kasi syempre 300, magkano din yun? Convert mo sa Pinas, nasa 12 din yun. 12,000 may get. Buti sana kung napakinawakan or tinaya mo na lang lahat ng loto. Okay, binili mo na lang, di ba? Hanggat maaari nga kami, ayaw talaga namin ng credit card kasi ayoko nung nagkakaroon ng interest pa kung kaya mo naman bayaran ng wala ka namang, minsan ganun eh, no? Minsan wala ka naman na apakan na tao or minsan patas ka nga, yun ang mahirap eh. May patas ka pero may pa rin eh. May mga ganyang nangyayari pa din eh. Hindi mo alam kung bakit ganun eh. Kahit sa mga ibang bagay, mga ginagawa mo, parang ginagawa mo lang ang lahat na para maging tamang landas, di ba? Yung tamang wala nga namang inagrabyado ibang tao, wala ka ginagawa ng mali. Pero meron pa rin mga tao na gagawa sa iyo, magsasabi sa iyo na ganito, pangit yung ginagawa mo or ganito. Kaya minsan mas nakakaano na lang na lumabas, kaya lang eh. Ay, konsumi lang. Walang kalaban-laban. Wala kang kalaban-laban, Na-hack yung card mo na. Buti na lang talaga yung pinakabababa yung na-hack kasi kung yung mataas, ewan na lang. Paano na? Dapat talaga maging kaya sa visit niya, after kumain, nagdilig na lang sa baba. Naayos ko nga yung frequency nung amplifier tsaka paano yung connection tsaka bakit ganun mahina yung naiisip ko eh, sabi ko nananakit na yung katawan mo eh, kakatrabaho eh, tapos may magnanakaw pa ng ganun or gagamit ng credit card. At saka usually kasi end of the month, nagche-check na ako ng mga kailangang bayaran. Nakakalayo mo yun na makikita mo. Kagad ako sa taas eh. Patingin, ano nangyari? Kako ba't ganyan? Kahit na gano'n lang yun. Sabi ni Diyos, ba't mami hindi nyo ba ginamit? Hindi, kako. Sabi ko, magtataka ba ako? Ginamit namin. Tsaka ako, hindi nga nasa wallet lang ng daddy mo yung card eh. Paano nangyari yun? Tapos chinek ko, sabi ko, ano ba yan? Expiry. August nga, 2023. So, yun na nga, naisip ko, possible na dumating yun doon sa mail. Ina-activate. Pero usually kasi dapat pag nag-activate, may tinatanong silang PIN eh. So nakakapagtaka, paano na-activate yun? It's either meron inside job or what na kung ano dun. Kasi let's say yung tumawag sila. Kasi bago mo activate, dumating mas yun, na-activate yun, hihingihan ka pala ng personal information mo eh. Hindi naman yung sa card lang mismo. Meron pa silang PIN na tinatanong doon. Kailangan magtanong-tanong din ako yan or mag-research paano nangyari niya mo. Hindi, tsaka paano i-challenge yun dun. Hindi, sigurado pababayaran yun eh. Hindi naman natin yun. Kaya nga investigan nila eh. Makikita naman nila na wala kang transaction. Tapos last month pa nga, over pa ako ng bayad. Doon pa lang, di ba? Kasi nga ginagamit lang doon sa bill nung nung printer yun. Magkano sa printer? $4 lang yun a month. Dahil nga hindi ko na monitor yun nung nakaraan, so binayaran ko. Nangyayari, sumobra naman yung binayad ko. Ngayon, kaya makikita nila, i-track nila, never ka naman nag-miss ng payment, never ka ring sobra pa nga most of the time.
Kaya nakakabwisit nga rin. Tsaka bago ko gamitin yun, gagamitin ko na lang yung major na, na credit card. Hindi, bihira tayo. Unless order ka ng online, di ba? Bihirang-bihira nga eh. Ano lang ba yung order? Yung ibang gamit na kailangan sa laruan niya or ano. Yun lang naman order sa online. Tsaka di yun ang ginagamit ko, di ba? Oo, hindi yun. Kasi talagang hindi ginagamit yun. Doon lang yun sa ano. Meron akong ginagamit. Kaya lang naman namin kinuha yun kasi nung time na lumipat nga kami rito para meron siyang credit history. Kinuha niya yun. Hindi ko nga, ina-approve nga ako na matataas doon eh. Hindi nga kinukuha Hindi ko kinukuha kasi wala namang... Buti na nga lang din. Hindi mo ano. Wala akong mapapala doon eh. Sabi ko, credit, utang yan eh. Kahit dati, parang nung dumating ako dito sa Canada, nag-credit card lang ako before sila dumating actually. Mga 1 year before sila dumating. So, nung before 1 year, nag-apply na ako doon. Doon pala ako nagbi-build ng credit. Kaya maganda yung credit ko noon eh. Kasi usually yung kaibigan ko noon, siya ang pag may kailangan akong bayar guys sa application, binabayaran ko siya right away ng cash. Tapos yung credit niya ginagamit, si Ate Dali. Siya tiga ano mo? Kasi nga wala sa akin ng ano eh, nasa isip ko, mas mainam ang cash kaysa sa credit card. Yung pala pag ano rito, nung papunta nga kami ng city na, mostly kailangan pag magbabayad ka mga hotel o kung ano, anik-anik, credit card talaga ang pambayad. Kaya napilitan. Kaso ganyan naman. Ay, naka. Lagi na lang, ana. Lagi na lang. Kailan ba yung 500 na yun? 3 years ago? 3 years ago. 3 years ago. Stampede. Yung before ganyan, before mag-pandemic, di ba? Yun ang, ano namin, yun ang unang-una namin punta ng Stampede. Hindi kami nagpupunta raw kasi. Hindi kami mahilig sa Stampede kasi nga sobrang daming tao. Tapos sabi namin, try natin, why not? Di punta kami. Laro yung mga bata. Nagano kami ng mga games. After ilang araw, ayun. Nawala yung 500. Bye-bye. Ang masama pa, no, wala na rin ginawa yung bangko. Yun na nga eh. Kahit na prove naman na hindi kami ang gumamit. Parang ipinasok daw sa kung saang parang lending company or something eh, no? Oo. So, hindi namin na paano nangyari yun. Wala rin. Pumunta ako ng bangko, itawag ako sa nila. Nag-report ako, wala. Ganun talaga. Tapos yan, ito na naman. Pero sana this time, makita nila na talagang hindi naman kami gumamit nun. At nila sa pero minsan investigation, style lang nila. Sige, investigan namin. Kaya sabi ko, i-cancel mo na yan after niya matawagan. Next, pinapatawag uli kami ng same day. Sabi ko, i-close na lang niya. Total, di naman ginagamit. Yung ink naman, madali naman makuha yun eh. Bilhin na lang kami ng ink. Close na lang yun. Wala rin eh. Sayang. Hulat ako, sabi niya, di mo ka ginagamit. May gano'n na katakata ka. Nakakadismaya yung mga gano'n. Kasi, yung mga pagnanakaw ngayon, high-tech na rin eh. Yun na, mahirap. Kaya nga yung namin, yung bank account namin, every time yung lagi kong chinecheck. Just to make sure, since nga nung nangyari last time. Ngayon, never na kami nag-withdraw sa kung saan-saan. Pag wala kaming cash talaga, wala. Kasi minsan may binibili nga sa labas. Ayaw naman magpabayad ng e-transfer. Sa mismong banko nyo na lang, pinaka-secure yung kung ATB kayo or TB, doon na lang kayo mismo sa banko nyo para wala ring charge. Tsaka hindi, ibig sabihin, doon talaga safe. Hindi naman lalagyan ng kung ano-ano yun. Mahirap na sa panahon talaga ngayon. Dami ng yung mga ganyan tao, klase ng tao na... Ang nakakabwisit kasi, minsan pumapatas ka sa takbo ng buhay. Tapos gano'n ang mangyayari. Minsan nga, naiisip mo yung mga big time na kriminal pa yung yung mas nakakalusot eh. Mas nakakalusot sa mga batas eh. Kasi napapaikot nila yung batas, tsaka nakakagamit sila ng kapangyarihan, pera eh. Sabi nga niya, kung binili na lang kita ng kwintas. Oo nga eh. Kasi tumitingin kami na mas magandang investment to, ganyan. Sabi ko, bibili kita. Yung pa nga yung usapan namin eh. Nag-ano pa kami tingin. Kasi sabi niya, sige, bili ka. Kunin mo na. Wag na muna. Sabi ko, tsaka na lang. Baka may mga bayarin pa. Di pa naman ako kailangan yan.
Sabi ko, pag may okasyon na lang. Kasi una-una, hindi ako maalahas na tao. Pag gano'n na lang, pag hindi natin binayaran yung bibili natin. Ay, naku, hindi na. Sana. Makakonsumi ka, ganda-ganda ng araw mo eh. Kaya nagpapatugtog na lang ako sa baba eh. Para medyo mawala-wala yung inis. Ay, naku. Bakit gano'n ang buhay? Hindi ka naman Hindi ka naman pasamang tao, di ba? Bakit? Wala ka namang sinasagasaan. Minsan mako-question mo eh. Di mo alam kung talaga sinusubukan ka lang ng panahon or what. Pero nagtitsempohan lang or pero sunod-sunod minsan eh. Yan pag dumating buos. Makakalagpas ka sa isang may darating na problema. Parang yung kasama ko si James eh. Tinry na nakawin yung truck niya eh. Hindi man ako, sinira na lang. Gastos Busit yun. Na yun. Gastos din. Ginawa niya, bumili na lang ng baril niya na lang ito pag kaso nga, mahigpit ang ng baril dito. Hindi, yung baril na pellet gun na shotgun. Pellet gun, pwede. Pero yung totoong baril kasi dito, mahigpit talaga. Lalagay mo sa safe. Kailangan nasa safe pag may baril ka. Hindi mo na pwede sabihin, teka muna, pag may pumasok sa bahay mo. Teka muna, kukunin ko yung baril ko. Parang tanga yung by the time na mabuksan mo yung safe, wala na baril ka na o ano. Sabi ko, yung anong nakalabas mong baril, wala, lahat nasa safe kasi yung hindi pwede ka mag-carry ng gun, di ba? Shotgun mo, yung shotgun niya raw nakalagay sa tsaka yung hunting gun niya nasa safe na malaki. Tapos sa kwarto raw may safe siya na para doon sa handgun. Kaso bago mo makakuha yun, pa yun, may safety pin pa raw na kung ano-ano eh. Masama pa, yung pumasok pag napatay mo, yung napatay mo, ikaw pa yung ikaw pa kakasuhan. Kasi kailangan barili mo sa hindi sa ewan ko, ba't ganun ang rito? Kakaiba din. Minsan mas maisip mo sa Amerika lahat may baril kaya ang hirap kumbaga lahat kayo laban kung laban Dito hindi, mas argabyado ka pa, kagaya na lang nung pulis na sinagasaan, hinintulang sinagasaan nung dalawang bata. Kasi may kaso. Ayun, yung isa nahuli. Hindi, nahuli silang dalawa pero na nga yata, parang 5 years lang yata yung max na. Sobrang luwag ng sobrang gaan ng parusa. Napatay mo na 5 years ka lang ikukulong. Intentional yung ginawa nila kasi titikitan lang siya, sinagasaan niya. Kasi meron siya kaso yung isa. May kaso yung isa wala naman, bata, minor. Pero siya yung nag-drive. Kahit sa labas, halimbawa dito na may nambuli sa'yo, kinanti ka, sinuntok ka, nasaksak mo. Ikaw pa yung ikaw pa yung kasi ikaw yung may dala na kutsilyo or what. Kahit nga yung kasama ko dati na painter tinret sila ginawa niya, pinalo niya ng skateboard niya Siya yung nakasuhan pa. Assault. Kinasuhan pa siya nung mga sa kanila. Diba? Oo. Kaya ewan na lang talaga Tapos pag nang hold up ka rito sa mga convenience store, huwag mong bipigilan. Huwag mong bigay mo na lang kasi insured naman, sabi nga nila. Yun sinasabi ng mga kaya lang, inaano mo yung kaya malakas yung loob ng mga gumagawa ng krimen or what. Kasi alam nila, hindi naman sila mapaparusahan ng gusto. Parang pinapaubaya mo lang kung ano yung gawin nila. So, mawiwili sila. Susunod gagawin nila uli yun. Sa Pilipinas mo gawin yan. Dali sila. Laban kong laban sa Pilipinas Dito, ikaw pa. Dito, ikaw na yung nargabyado. Ikaw pa rin yung talo sa uli. Kaya minsan nakakainis Kung saan na napunta Yung kasi dito sobrang soft. Sobrang soft ng batas dito. Tsaka more on sila. More on favor sa humanity. Parang ganyan. Although dapat naman talaga tinitingnan din nila yung mga sitwasyon lalo na kayo, di ba? Kaya ewan namin ito. Balitaan namin kayo susunod kung anong nangyari sa amin. Kung pababayaran yun or hindi. Kaya lang, wala na. Nangyari. Mas mainam na yan.
expect mo lang na babayaran mo kaysa nag-expect ka na 90% yan, babayaran niya. Kaysa nag-expect ka na hindi na nila pababayaran dahil wala ka naman talagang imbestigahan. Ganun dito, imbestigahan lang pero wala. Ganyan nangyari, diba? Sa debit nga. Kumuha ng 500, imbestigahan daw. Sabi pa, wag mo i-close yung account mo na yan kasi just in case para pumasok o ibabalik yan, ipapasok. Nag-withdraw pa uli. Oo, yun pala. Nag-withdraw pa uli. Nag-withdraw pa uli. Buti na lang. Na-close na. Hindi siya close pero nakalock. Nakalock, oo. Nakalock. Nabago yung pin. Nagtatry siyang mag-withdraw ng 700 ulit that time. Sabi ko matindi Nakalusot siya isang beses, akala niya obra uli. Ganun talaga Kaya nung time na sabi ko, after nun, pinaklose ko na nga rin. Sabi ko mukhang malabo naman ang bumalik. Close na lang. Ang maganda, alam mo kung ano lang yung maganda nangyari within this week? Ano? Yun, congrats kay Congrats na sa mag-asawa. Kay Oliver. Oliver kay... Alam na nila yun. Hindi na namin sasabihin, pero congrats sa inyong dalawa. Sobrang happy kami sa inyo. Happy kami para sa inyo. Sobrang blessed. Yun yung blessing na maganda. Unang pasok ng taon. Ganda ng salubong. Blessing para at least meron pa rin, di ba? Meron pa rin magandang side. Talaga. Kaya kami, magpapaka-positive na lang. Hindi namin naiintindihan kasi ba't namin sirain yung ganun talaga Nainis lang kami sa ngayon, pero bukas yan, wala na ulit. Si James nga ilang araw yun, halos isang linggo yan, sabi niya, hindi ko matanggal sa isip. Parang anak ko na yung truck ko sabi niya. Hindi, magkano yung gagastusin niya, di ba? Sinira daw Imbis na wala kang gagastusin, magagastos ka yung, imbis na yung pangpapagawa mo dun sa truck niya, meron siyang paggamitan pang iba, di ba? Sabi ni Dave, nung manager namin, why would you buy the most stolen truck in the whole Northwest, Northern America? Why would you buy that? I didn't know that. Ay, nako. Pareho kayo ng brand, di ba? Pareho tayo ng brand. Kaso mas luma yun sa kanya. Yung mga luma yung madaling nakawin yun. Kaya bumili na siya ng lock na gano'n sa manibela. Ay, kaso kasi nira rin naman. Useless. Hindi, ngayon meron na siya. Meron na. Lock na. Na-share lang naman namin sa inyo guys kasi minsan nakaka-frustrate din talaga. Frustrating lang talaga kasi hindi naman natin pinupulot ang pera dito Tapos may mga mangyayari mga ganyan. Ayaw man namin kayong idamay sa aming mga ganap negative na vibe. Pero ito yung totoo. Ito yung nangyayari talaga. Hindi kailasa inyo na mga ganyan. Open kami sa mga Kaya ingat-ingat hangga't maaari. Check nyo lagi yung mga nyo. Pinaka the best yan. Pahirapan nyo yung pin code, tapos lagi nyo check nyo para kung may mangyari man, cancel nyo kagad. Or may report nyo right away para ma-block. Sa amin na yan. Another naman. Dapat binili ka naman mga speaker. Saka CD. Kuha ka pa ng mga second hand kasi Tira-tira pa nga ako pa ako, namimili pa ako lagi ng mga kung ano yung luma tsaka yung mura Tapos yung kukuha ng gano'n lang. Pinang-inom, pinang-kain, pinang-gala. Taxi pa siya Pucha, 30 plus lagi yun sa taxi niya Nagre-reklamo na nga siya at masakit na yung kamay niya sa trabaho Sakit yung lang, tapos nanakawa ka pa ng gano'n. Nanakawa ka ng gano'n lang. Ay, nako. Pero mag-research ako kasi alam ko yung pag-iimbestiga na yan, hocus-pocus lang, mekos lang yun. Kaya, titingnan natin kung paano natin i-challenge yung na yun. Laban ko rin sa kanila kasi hindi mo ginamit Hindi tayo papayag na ganun lang. Sabihin nila, hindi, kailangan yung bayaran. Hindi namin babayaran, hindi namin ginamit yan. Close nyo na yan. Close nyo na lang. Di bali nyo na ako blacklist dyan. Wala akong pakialam dun. Kasi hindi naman ako gumagamit ng credit card. Kaya guys, double check sa mga account. Kahit yung mismo yung bank account nyo na alam nyo safe. Tsaka kung alam nyo na tama kayo, huwag nyo yung papayag ng basta-basta. Lumaban tayo sa para sa iba siguro, hindi malaki yun. Pero para sa amin, malaki yun. Dahil talagang hindi kami ganun kalaki gumastos. Tsaka ngayon pa, sobrang hirap na kumita bawat. Tsaka nandun pa naman kami sa point na, di ba nga sabi namin sa inyo, ito yung time na ipon. Kaya nga, kami.
Nagtitipid-tipid eh. Kaya itong year na ito kasi sabi ko gusto ko namin, meron na kaming target na ito kailangan nang masave natin. Tsaka yung basement, di ba? Nagkaroon rin kami ng pondo para sa basement. Kaya naisipan namin sana makapagbenta tayo ng ganito, benta ng ganyan. Para... Kasi dami naming mga gamit na talagang totally bago pa, hindi naman nagamit. Sabi namin, tapon na dapat tapon, donate dapat donate. Benta. Ibenta yung dapat ibenta. Tapos ganyan ang mangyayari. Oh my goodness. Yan talaga. Ay. Pero anyway, yun lang naman guys. Pagpasensya na sa aming rant na hindi namang dapat pa bang i-share pero kaso yun ang buhay. alam niyo naman, ganun kami. Yun ang nagpapaganang namin. Para rin mailabas namin at tanggal yung ano. yung inis sa dibdib. Yung bigat sa dibdib. Tsaka para ma-warningan din yung kayo na double check lahat ng account nyo. Yep. Credit card, savings nyo, or kung checking. Kasi possible na ma-hack or ano. Kaya kami nga yung tumatawag nga sa phone na hindi namin alam yung number. Hindi namin sinasagot. Hindi kami sumasagot. Hindi sasagutin. Tapos minsan may magpapadala ng mga link. Huwag nyo i-click basta-basta yun. Kasi delikado. Mga hacker andyan lang sa tabi-tabi. So, ito, batiin natin yung mga ating commenters nung last vlog. Siyempre, si Madam Norin Reynoso. Susan Moreno. Ang labo ng mata ko din. Ang late nung Maya Gianan. Yan. Messi Everything. Nadines. Siyempre si Mami Dina. Mami Dina, yan. Douglas. S. Galang. S. Galang. First Last. Yun. MR. MR. Yan lang, MR lang. Mighty Ducks. Mika Apostol. Mansueta Joaquin. Lydia Hintalan. Siyempre ang aking ate Annie at Kuya Patrick. Siyempre. Tapos si Brian Sevilla. Yan. Marge. Si Marge. Lagi nanonood yan. Tapos, sino ba? Catherine Sevilla. Kamag-anak yata yung dalawa si Hindi, ito yung Eviota family. Okay. Yung na-meet namin. Oo. Tapos, Angelita Corbilla. Wijes, tama? Wijes, yeah. Tapos, si Carol Janela Solidario. Yun. Si Ben. Si Yvonne Peroy. Shelo Palatao. Bernadette Curamuto. Japan. Cassie Calaguas. Yun. At Cristina Mercado. Ay, meron pa pala. Rosemary Garcia. Yun lang. So, thank you sa inyo guys. Yung lagi nakasupport dyan. At shinare namin ang aking collection ng nakaraan. Salamat sa support at walang sawang panonood. Yan. At saka may nagpapabati nga pala sa birthday ni si Rocky. Yan. Nagpapabati siya kasi malapit na yung birthday ng kanyang pinakamamahal na misis. Ang kanyang wifey. Ano pangalan na? Nahanapan niya. Birthday niya sa February 1. Sino yun? Cheryl Ann. Elehorde. Hibaler. Tsaka syempre sa kanya, Rocky Gabriel. Pangalan nata ng mga anak na yun. So, hello sa inyo. At happy birthday. Happy birthday, Cheryl Ann. Yeah. So, yan lang naman guys. Kami magpapaalam na rin. Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you in the next vlog. Bye.